Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Deserve mo pang kuanan mong mga buanga mo. Kay ito kang bitaw mo sa undag, papaundangon mo. Wa jud mo ni undang. Wa mo ni undang mga buanga mo niya. Karon pagreklamo-reklamo. Kinsa may nanugo ninyo be? Magbutoy mong mga iha mo. Ha? Kinsa may nagsugo sa inyo ha? Puisip mo. Kamoy salot sa kalibutan. Kamoy salot. Nung bata pa ako, sabi ng mga lola ko, napakaganda doon ng Pilipinas nung panahon ng mga Marcos. Ngayon naman sinasabi nila na ang ganda daw at ang payapa daw ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ngayon, di naman bago sa inyo lahat, diba, na hinuli si former President Rodrigo Duterte. Dahil sa war on drugs, alam nyo personally, hindi ko pa naranasang bumoto. And wala din akong administrasyon na naiboto pa. Pero alam nyo ba, nung panahon ni Duterte, nung isinagawa yung war on drugs, nung ang daming pinatay, ang daming mga nabalitaan na nahuli, ang daming natuwa, no? Especially yung mga tao na sobrang naapektuhan ng droga. At ako personally, aaminin ko, isa ang pamilya namin sa mga naapektuhan ng dahil sa droga. So ako, ito opinion ko lang naman. Personally, sumuport ako doon. Kasi parang nung panahon na yun, parang yung mga tao wala nang takot. Yung wala nang takot gumawa ng masama. Ako nanirahan na po ako dito sa Dubai ng 7 taon. At syempre, bilang isang OFW, bilang isang dayuhan, takot kang gumawa ng hindi maganda kapag nasa ibang bansa ka. Pero sa Pilipinas, parang kahit saang kanto doon, kahit saang lugar doon, pwede kang mabawian ng buhay. Dahil sa hirap ng buhay. Also, pag nakakakita ko ng mga video, yung sila Sarah, inaapi sa ganito, ganyan. Tapos nagiging, mas lumalalim yung knowledge ko sa pagiging matapang. Kasi alam niyo yun, tama yung sinasabi niya na gumaganti lang daw siya. Dahil sila ang nauna. Ngayon, pag ako, ginawa ko yung ginagawa ninyo, ako yung masama. Dami akong kilalang ganyan. Charis, ayun lang, sana bumalik na yung mga Duterte. Sabay puno sa alas pinagbuwan. Parang napopresyuhan ko. Sa mapuso na nabalay ko. Bata, saan ka nila? Ayun na cry. Okay naman to si tatay. Why you cry, man? Tatay dito! Oh, this is kaluit po sa baby. Taong bayan, patuloy ang paghinagpis matapos ibasura ng ICC ang petisyon ng dating Pangulo para patunayang kinidnap siya ng sarili nitong gobyerno. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, dama ang pagluha mula sa matanda hanggang sa bata dahil sa di umano'y hindi makatarungang sinapit ng former president na si Rodrigo Duterte matapos ang illegal di umanong pag-aresto ng pamahalaan sa dating Pangulo sa di umano'y bisa ng warrant of arrest. Matatanda ang kagabi sa unang pagkakataon, humarap sa korte ng ICC ang former president patungkol sa mga di umano'y akusasyon sa kanya ng extrajudicial killing noong ito pa ay mayor ng Davao hanggang sa naging Pangulo ng Pilipinas. Ngunit tila sa kabila ng kanyang kahinaan, pinatunayan ng former president na paninindigan niya ang kanyang unang sinabi na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang mga inosente, lalo na ang mga matatanda at maging ang mga bata na malayo sa iligal na droga.
Dahil dito, hindi nakapagsalita at humagulgol sa iyak na lamang ang maraming netizen matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng mag-o-80 anyos na former president. Ilan sa kanila ang nagpahayag ng suporta sa dating Pangulo at hindi maiwasang ibigay ang kanilang mga sentimiento at sabihing isa si former President Rodrigo Duterte sa tunay na pinakamagaling na naging Pangulo. Wala nga raw sa edad ang paghanga sa isang tao, lalo tunay naman raw ang serbisyo nito sa publiko. Kaya't kahit may edad, hindi napigilang umiyak dahil sa kanilang hindi inaasahan, kinidnap ang kanilang pinakamamahal na Pangulo ng bansa. Narito at panoorin ang napakaraming taong umiyak at humagulgol matapos ang sinapit ng former president na si Rodrigo Duterte kung saan di umano'y illegal na inaresto ng bansang Pilipinas at idinala sa The Netherlands kung saan dito siya lilitisin patungkol sa mga akusasyon ng extrajudicial killing sa kanyang administrasyon. Taong bayan nagbigay ng kanilang simpatsya at panawagang ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo ng bansa. Narito't panoorin ang full video. Iyawa na mapisti ay! Sa panahon sa pandemic, pila ka bulan to, mula kinatayanan ni, ipatigilid, natidigong to, pangalon, natidigong nila kabuhatan na, pagpuparang pandemic, ulay didaksyon at loan. Sa mga empleyado sa gobyerno, siya ro, mga iwa mo, maturiha ka, parang matay ka iwa ka eh. Ay, pataas ang pistiya ka. Yawa, umpir, di ba, alam mo? Tatay Digong. Nausa na si Tatay Digong, ha? Nausa si Tatay Digong na. Oh, ayun na. Nausa na si Tatay Digong. Ha? Nausa man Tatay Digong. Oo, gidakop nila si Tatay Digong. Ay, nagilak ko eh. Dong. Nausa man na Ayun na cry. Okay naman to si tatay. Why you crying, man? Tatay Digo! Oh, this is kaluit po sa baby. Dahil ba't wala na kumanang ba i-trial tayo? At dito na akong hilak na yung handod ka. Hindi ako found ng ako. Yawa kayo, dahil. Like, di na ako kaya, di mo hilak na yun. Pagsugod pa lang na yan. Pagpangutan na sa iyong pangalan na ba, dahil. Murag ka nang nagmisod ka na siya istorya, dahil. Siyempre, tiguwang na ko, dahil, no. Murag ipupot siya kong lughan na yawa ba ni eh. Mura na ka na siya yung birthday. Asa siya gianak. Ang kamot siya tigod nga sa late. Sakit siya yung muot, dahil. Buwang naman eh. Sige na naman nag-iilak eh. Unya, magbasa sa iyahang charges, day ba? Pila to? 17 o 34 ba to? Nga mga victim daw sa mga thieves, mga drug users. Mao, day. Mao ang reason. Like, ingon ba? I deserve, oy. Deserve jud kaayo nga pang putlan mo liko yawa ko. Like, kana iyang charges dahil so hindi charges over 17 o 34 ka mga kawatan, 34 ka mga user deserve mo pang kuanan mong mga buanga mo. Kay gito kang bitaw mo sa una, papaundangon mo. Wa jud mo ni undang. Wa mo ni undang mga buanga mo niya. Karon pagreklamo, kinsa may nanugo ninyo be? Magbutoy mong mga iha mo. Ha? Kinsa may nagsugo sa inyo, ha?
Puisip, kamoy salot sa kalibutan. Kamoy salot. Nung bata pa ako, sabi ng mga lola ko, napakaganda daw ng Pilipinas nung panahon ng mga Marcos. Ngayon naman sinasabi nila na ang ganda daw at ang payapa daw ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ngayon, di naman bago sa iyo lahat, diba, na hinuli si former President Rodrigo Duterte. Dahil sa war on drugs, alam nyo personally, hindi ko pa naranasang bumoto. And wala din akong administrasyon na naiboto pa. Pero alam nyo ba, nung panahon ni Duterte, nung isinagawa yung war on drugs, nung ang daming pinatay, ang daming mga nabalitaan na nahuli, ang daming natuwa, no? Especially yung mga tao na sobrang naapektuhan ng droga. At ako personally, aaminin ko, isa ang pamilya namin sa mga naapektuhan ng dahil sa droga. So ako, ito opinion ko lang naman. Personally, sumuport ako doon. Kasi parang nung panahon na yun, parang yung mga tao wala nang takot. Yung wala nang takot gumawa ng masama. Ako nanirahan na po ako dito sa Dubai ng 7 taon. At syempre, bilang isang OFW, bilang isang dayuhan, takot kang gumawa ng hindi maganda kapag nasa ibang bansa ka. Pero sa Pilipinas, parang kahit saang kanto doon, kahit saang lugar doon, pwede kang mabawian ng buhay dahil sa masamang epekto ng droga. Ngayon, ito opinion ko lang naman. Hindi ko lang maintindihan. Galit ba sila sa ginawa ni Duterte dahil sa mga pinatay? O nagalit sila dahil unti-unting natutukoy kung sino talaga yung nagiging utak ng droga? Nakakalungkot lang no na parang may batas tayo sa Pilipinas pero parang mas nangingibabaw yung kapangyarihan. Yung nakakapag-execute ng batas is kung sino yung may hawak ng kapangyarihan. At kung may hawak ang kapangyarihan, kayang-kaya mo na i-execute yung batas. Nagets nyo ba? Kasi ako hindi ko magets eh. Pero parang yun yung pumapasok sa utak ko. Alam niyo yun? Kasi sa feed ko parang puro ito yung lumalabas. Just like recently, di ba, nung nahuli din itong si Alice Guo, di ba? Parang ano na ba nangyari dun sa balita na yun? Parang wala na, tapos bagong issue na naman ulit. Parang ganun lang lagi yung mga sa Pilipinas, no? Parang may puputok na issue, tapos parang hindi siya mariresolve, tapos bagong issue ulit, ganun. So, saan ba talaga papunta yung mga issue na to? May patutunguhan ba to? Or habang buhay na tayong ganito? Para tuloy naalala ko yung isang kanta ni Bamboo, kung di ako nagkakamali, no? Na ang batas or ang hustisya ay para lang sa mayaman. I pray for the healing na lang talaga ng Pilipinas. Ako lang bang nakahilak ang Tatay Digong karon? Luwi ko sa iya ay yan ang malino nga. Ganing kung sa patong itabang sa imo mga paimuang giduot karon. Ayaw ninyo yun na ang Tatay Digong kay tungod ka saya. Nakabati ang tibuok Pilipinas mag-safe. Dagan kaig na bag-o tungod sa iya. Sa tinuod lang dagan kaig naglisod karon. Mahal kayo ang mga pamalitunon. Diha na lang kung tana mag-focus kung unsay solusyon ana kay naman tay natural resources. Diha na lang kung tana mag-focus ba. Mag-supply og daghan kaayo og kayutaan ang government. Why not tanuman na diha tanan og mga gulay bisag unsa. Na mga sapa nga pwede ta magbuhi og isda para daghang supply mo barato tanan. Daghan kay naglisod karon. Grabe, sa 6 years ni mo nga paglingkod diraa mo na lang untana na ang imuhang anon mabawi na lang untana kay sa time sa una daot kaayo ang imuhang amahan unya karon. Sa tinuod lang no mga kamis kung dili ba tungod jud kang Tatay Digong ang Inday Sara no dili ba jud na sila madaog di gid na siya madaog. Karon no nagtigbabaw gyud diri karon sa Pilipinas ang mga taong walay mga utang kabubuton. Ako lang ba dito, pag nakakakita ako ng mga dating videos ni Duterte o kaya na i-interview, naiiyak ako, nangihinayang ako. Alam nyo yung dating bata pa lang ako, ang pangalan ng mga Marcos, sirang-sira na sa akin. Pero nung may tandem Duterte, pinatawad ko si Marcos. Charis. Dati, ikinukwento sa akin ng mga lola ko, sobra nga daw yung kaguluhan nung panahon ng Marcos, ganyan.
Tapos ngayon na experience ko, wala namang martial law. Pero lahat, no, kung ikukumpara mo yung kapanahunan ni Duterte, syempre natapos ko yan. Sa panahon ngayon, napakaiba. Grabe ang mga Pilipino, wala na silang takot. Gumawa ng kahit anong krimen. Nakita nyo ba yung dun sa Terminal 3? 'Di ba? Parang trip-trip lang. Paano kung wala kang katungkulan? Hindi nag-viral yung post mo. Saan ka mapupunta? Walang pumansin sa reklamo mo. Nakakahiya yun, 'di ba? Pinagkaguluhan ka naman security, hindi mo alam kung paano mo ipaglalaban yung sarili mo. Nakita nyo ba sa IG? Yung kumare may nagpipicture kay Marcos tapos may inabot pala. Ngayon ako link nun. Sabihin nyo sa akin gusto nyo centuries. Grabe, no? Lantaran talaga. Nakakapanghinayang kasi yung mga anak ko, generation nila ito. Nakakatakot as a magulang na hindi na safe yung country natin. At aminin ko man na sa hindi, minsan nakakahiya maging Pilipino. Kasi Pilipino sa Pilipino naghihilaan pababa dahil sa hirap ng buhay. Also, pag nakakakita ko ng mga video, yung sila Sara, inaapi sa ganito ganyan. Tapos mas lumalalim yung knowledge ko sa pagiging matapang. Kasi alam niyo yun, tama yung sinasabi niya na gumaganti lang daw siya. Dahil sila ang nauna. Ngayon, pag ako, ginawa ko yung ginagawa ninyo, ako yung masama. Dami akong kilalang ganyan. Charis! Ayun lang, sana bumalik na yung mga Duterte. Luwas mo matakan pagsuray kami sa iyo mahal. Panahon sa amon kalisdanan, isanay mo kami sa iyong pagmahal. Sabay puno sa alas pinagkuhan. Parang napopresohan ko. Sa mapusunan ng batay ko. Basta, saan ka nila? Buti hindi doon sa may nakakapas. Mga katanungan na walang kasagutan. Araw lang gumagawa ng paraan, maiahon ng pamilya sa kahirapan. Kumagayon kahit
You say Tandaan niyo po, ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya hindi po tayo iiwan. Kapag katuwiran, katotohanan po ang pinaglalaban natin, kasama po natin siya. Okay? Let's pray together. Mga boss, ito mga susuportahan natin. Kuya Jimmy, nandito. Kuya Ipi ba yan? Love you, Kuya Ipi. Parang 26 years old ka lang. Bagets na bagets, ha? Huwag niyo po kakalimutan na may Kuya Buboy Cesar Montano nagmamahal sa inyo! Eto! Tapos na yan sa Panginoon. Nakabalik na ang ating tatay Digong dito. Nangyari na yan because we claim it tonight. Maraming salamat! Magkakaisa! Alright! Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aseso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hindi ang pagkaaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aseso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubhaba. Kailangan harapin ang maraming nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pagpa-hospital. Sa buhay ng inyong kasama, hindi kalabidad. At tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kamihan. Kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan. At dapat asikasuhin at kailangan malunasan na yung mga problema nagpapahirap sa ating bayan. Ating na panahon, pagkakaisa ang solusyon. Problema tayo, ito ang kailangan nyo. Dapat nagkakaisa para mayapa ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi mamumulitika. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bakayan at pagkakabahagi. Hindi mahaba-hagi. Ang bansa ay masaya. Walang kapi-kapi. Ang bansa ay unad. Pag hindi kanya-kanya, pagkakaisa ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagbabakayan ng bayan ang nagdusa. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat mga inihalang bansa. Huwag nang ubusin ang oras sa hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkaisa. Aaseso at tayo bansa. Bayan ay unahin na dapat magkaisa. Hindi na pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aaseso at tayo. At bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Alright! Magkaisa! Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan.
3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.